Pag-usapan naman natin mga kababayan ito, yung confidential funds ni Sara Duterte, nililinis nga ba ni Attorney Vic Rodriguez? May interview po itong si Attorney Vic Rodriguez mga kababayan, hinggil po sa maling paggamit ng confidential funds ni Sara Duterte. At pakinggan nyo po ang sagutan nila nitong si Karen Davila na talagang masasabi natin, misdirection din ang ginagawa nitong si Attorney Vic Rodriguez mga kababayan doon sa mga paggasta ni Sara Duterte. Ano ang masasabi mo sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte? Hindi lamang dapat yung kay Vice President Sara Duterte imbestigahan lahat at nang gumagamit ng confidential funds kung may iimbestigahan lahat. Pero hindi pwedeng tingnan nyo mga kababayan. Ang tanong ni Karen Davila, sa palagay mo, anong masasabi mo sa paggastos ni Sara Duterte sa confidential funds? Mga kababayan, maliwanag yun ha. Ano ang masasabi mo? Pero ang sagot ni Vic Rodriguez dito ay dapat kapag iniimbestigahan ang pangalawang Pangulo, dapat imbestigahan din ang Pangulo, mga kababayan. Teka, Vic Rodriguez, di ba attorney ka? Abogado ka? So, bakit mo iimbestigahan yung taong wala ka naman nakikita na irregularities? Wala kang nakikita na anomalya. Walang notice of disallowance. Sabi nga, mga kababayan yung mga senador, yung mga congressmen, tinitingnan nila, di ba kung meron bang abnormalidad? Maliwanag, lahat liquidated. Lahat ng paggastos ng confidential funds, lahat ayon sa circular. Ayon, mga kababayan, sa requirements kung saan ito tamang ginagamit. Iba kay Sara dahil nakita naman natin. Para lang mapatunayan, para lamang mapagtakpan yung paggamit ng confidential funds na kesyo mga kababayan ay nagbitaw sila ng pera, 'di ba? Ginamit pa yung acknowledgement receipt ng AFP. Yun na lang makikita natin na talagang sila nagmamagic para sabihin, "Oy, gumastos kami ng ganitong halaga." Subalit nung malaman, wala naman palang binitawan na ganong halaga na ibinigay doon sa AFP. At ang AFP sinasabi, hindi pera namin yan. Kahit walang DepEd, walang OBP, tatakbo ang AFP. Magagather kami ng Youth Leader Summit. Tama ba? Tama ba yung pagkakabanggit ko? Di ba? Youth Leadership Summit. O ang masasabi mo sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte? Hindi lamang dapat yung kay Vice President Sara Duterte imbestigahan lahat at nang gumagamit ng confidential funds kung may iimbestigahan lahat. Pero ang tanong is about Sara Duterte. Yung paggastos niya ng confidential basag. Ang tanong kay Sara Duterte, yung paggamit niya ng confidential funds. Parang to mga kababayan, nahuli mo na. Wag lang ako ha. Bakit hindi lang ako nagnakaw? Meron pa diyang ibang magnanakaw. Ikaw yung nakot in the act Ikaw yung, kumbaga iniimbestigan, mandadamay ka ng ibang tao. Diba? Kasalanan mo yan. funds. Sinabi niya hindi siya magpapaliwanag sa Kongreso. Tama ba yun? Tama, sapagkat binibigyan siya ng COA until January or February of this year to comply with documentation. Yung notice of disallowance, Karen, ito yung malaking kasinungalingan. Ang notice of disallowance ay hindi kasong kriminal. Hindi yun. Totoo naman yon. Ang notice of disallowance, hindi kasong kriminal. It just so happen, mga kababayan, di ba? Pag may notice of disallowance ka, binibigyan ka ng pagkakataon 6 months, di ba? 6 months to comply. Ang problema, Vic Rodriguez, yung sinasabi mong binigyan ng pagkakataon mag-comply, di ba? Ipakita saan nyo ginastos. Tama ba yung pinaggastosan nyo? Tama ba, Attorney Vic Rodriguez, yung binabanggit ko kanina, na just to justify your expenses, your expenditure, ay kailangan mong ipakita ang acknowledgement receipt ng ibang agency? Pwede bang ipanapal yun? Of course hindi, mga kababayan, kasi it would justify that you are making fraud. Diba? That is a fraudulent activity sa paggamit mo ng
acknowledgement receipt ng ibang mga agency dahil wala ka namang kinalaman doon eh unless you gave money to them. Diba? Eh kaso wala kang binitawan. Doon pa lang, mga kababayan. Masasabi na natin na may mali. Tapos sabi niya, notice of disallowance, hindi ito magsasabi na guilty si Sara Duterte. Oo, nandun na tayo. Kung naibigay niya, na-comply niya ng maayos, but the compliance that they were submitted, eh hindi naman ata para doon. Dahil hindi naman sila nagbitaw ng pera. Diba? Yung mga officer na nga ng AFP ang nagsasabi, oy, walang binitawan si Sara sa amin, ha? Kahit wala sila, tatakbo yung Youth Leadership Summit. Oh, ibig sabihin, sumausaw lang si Sara para sabihin lang na may pinagkagastahan sila. Eh nakita nyo naman eh, kung wala siguro ang Kongreso, di ba? Kung wala po yung function nila, kung wala yung power of the purse, di ba? Yung power of the purse, napakalakas niyan, mga kababayan. They were the one na nagbibigay or nag-approve ng pera, ng budget ng mga agency. Of course, meron din silang karapatan to discuss or to ask questions about where they spent, how they going to spend, or how they spent the money. Diba? Hindi pwedeng, itong mga to, babaliwalain na lang. O, naibigay na namin yan, okay na yan, wala na kaming pakialam. Pwede ba yun? Alam mo, parang timang lang to si Atty. Vic Rodriguez to. Finding of guilt. Yun ay para remedyohan mo yung mga kulang na dokumentong pinapasumite sa iyo. At binibigyan pa siya ng January or February of this year. Therefore, sige, pagpilitan mo, January, February. Mga kababayan, as simple as this, Atty. Vic Rodriguez, siguro naman 6 months is too much. Diba? Napakahabang panahon na yan. Kasi kung ikaw, wala ka talagang ginagawang anomalya, at the first place, at the beginning pa lang, mga kababayan, from the start, diba? You should submit yung tamang documentation para wala na tayong tsetsi-buretsi. And of course, mga kababayan, bilang isang Pilipino, kapag alam natin nasa tama tayo, talagang haharap tayo. Kahit magkapukpukan, kahit harangan ka man ng sibat, eh talagang haharap ka. Kahit alam mo lahat ng nakaupo dyan, kalaban mo at kontra sa'yo, if you think that you are in a right position, that you are right, di ba? Mga ka-GP natin, sa harap ka. Anak ng tinapa naman, 6 na buwan? Mag-aantay ka pa ng 6 na buwan to submit your expenditures or the receipt of your expenditures? Hindi nyo pa narinig, Atty. Vic Rodriguez, yung paggamit ng ibang acknowledgement receipt? And nakasulat po sa joint circular, maliwanag na paliwanag on how to use the confidential funds. Hindi pwedeng gagamitin lang ito kung saan-saan. May requirements. Diba? At kapanipaniwala ba yung paggastos mo ng halos magkano yun, mga kababayan? 100,000 kada isang araw doon sa kanilang safe house? Anong klaseng safe house yun? Oh. the investigation conducted by the House of Representatives, if at all, premature. Huwag mong pangunahan ng COA. Constitutional duty ng COA yan. Article 9, Paragraph D, Section 3. So, Attorney, tama ka rin naman doon. Constitutional rights ng COA yan. Pero para saan ang power of the purse ng Congress? Kasi ganito yan, Atty. Vic Rodriguez, no? Kung hindi pinakialaman o kung hindi tiningnan ng Congress yan, do you think tama yung pag-iimbestiga na ginagawa ng COA? I believe, mga kababayan, short sila doon. Kumbaga marami silang pagkukulang. May mga shortcoming sila dahil
hindi nila masyadong gamay, 'di ba? Kung meron lang acknowledgement receipt, okay na sa kanila 'yon. Paano naman? Ito ba, katulad niyan, yung babalikan ko ulit, yung pagbibigay ng acknowledgement receipt. Pagkuha nila ng acknowledgement receipt coming from the AFP. Kung hindi po ito pinakialaman ng Congress o sinilip ng Congress, malalaman ba ng COA na yun, na yung acknowledgement receipt na galing sa AFP, wala namang binigay na pera ang agency ni Sara sa Armed Forces of the Philippines? Di ba hindi? So, paano malalaman? Kasi, they are, sabihin natin, kulang sila sa pagpapacilitate. Kasi nga, kayang-kayang lusutan, mga kababayan. Katulad na lang nung nalulusutan pa. Although hindi ito, wala to sa joint circular kung paano i-disperse yung pera coming from the yung disbursement officer. Diba? Disbursement officer ka, wala kang alam kung saan ipinagbibigay yung pera. Pinagkatiwala mo doon sa security officer, anak ng tinapa. Sabi ni Wilfredo Baladad, yan ang abogado. Nililis ang tanong ng isang Inday Lustay, pati ibang tao isasama sa usapan. Bubukang attorney ka. Sabi ni Ma'am Ninita, organisasyon, nagpakatanga na sa katotohanan. Abogado pa naman siya, ang didi siya talagang pagtangayan at bobo pa, pero siya abogado naman, naging surot ni Duterte. Ewan ko nga ba, bakit dumadami yung mga abogado na, mga kababayan, inililihis nila yung problema, ginagawa nila ng solusyon para maging malinis. Ito sa tingin ko sorry to say, pero ang nakikita ko kay Attorney Vic Rodriguez, mga ka-GPnatics, sumasama na lang ito sa Agos. Bakit? Ang nakikita ko sa kanya, paghihiganti. Dahil nga nung tinanggal siya bilang executive secretary, masama ang loob nito. Kaya gagawin niya ang lahat para masira ang mag-asawang Marcos. Mailigtas si Sara, mailigtas at maitaas ang dangal ulit ng mga Duterte. Ano pang iaangat mo dyan? Diba? Ma'am Gemma Ramirez, wala nang iaangat sa mga Duterte. Bagsak na sila Sabi ni Sancho Bonsato, alam na kung sino nagpapatay. Kailangan pa ba itong Kailangan pa ba itong yan? Ano, kulang ata, sir. Diba? Ma'am Ninita Umali, Jenny Ramos, mga abogado. Ma'am Liberty Torino, Happy New Year, civil like Dan. Charlie Aguinot, normal yan, basta may pera, attorney, magkano? Sabi ni Charlie Aguinot yan, Naniniwala kang walang maling paggamit si Vice President Sara Duterte sa confidential funds? Hindi pa dapat husgahan dahil meron pa siyang period to comply. So lahat ito premature. Let COA do its job. Huwag pakialaman ng Kongreso yung trabaho ng COA because it is not the core function of Congress to do the function of COA. Okay. Ang liwanag ng sinasabi niya. Ako, kukunin ko lang yung narrative niya. It is not the core function of the Congress. Sabi niya, yung function ng COA. Mga kababayan, ganito, di ba ang Congress meron silang power of the purse, meron din silang investigation in aid of legislation. Kaya nga mga kababayan, pinakialaman nila na ito dahil nga nakikita nila that the COA had a shortcoming, di ba? Meron silang mga pagkukulang when it regards to the investigation, when it regards to paano nila papatunayan, di ba, yung mga compliance ng mga dokumento na isinasubmit sa kanila. Katulad nung sinasabi ko ng paulit-ulit, hindi nila alam na nagbigay ba ng pera ang agency ni Sara doon sa AFP. Nagbigay ba ang DepEd ng pera doon sa AFP para hingin nila yung acknowledgement receipt at iyon ang ipasa sa inyo. Di ba, Attorney Vic Rodriguez, nakikita na natin maling-mali yun. Kukuha ka ng ibang acknowledgement receipt just to justify your expenditures. Tapos sasabihin mo, do not judge
her until ma-comply niya yung mga hinihinging dokumento. Sabi ko nga, bilang isang mataas na opisyal ng gobyerno, bilang isang abogado, dapat you are making sure of what you are submitting. Dapat wala nang paligoy-ligoy, dapat yung tama na talaga ang sinasubmit mo para wala nang problema. But the fact na ang ipinapasa mo ay acknowledgement receipt ng iba, it seems like you did something wrong. Diba? Maliwanag yun, tapos sabihin mo, do not judge. Dahil yun ay premature sa inyo. Pero paano namin sasabihin premature kung meron ng mga kalukuhan, meron ng mga irregularidad, meron ng abnormalidad na ginawa para patunayan yung kanilang paggastos? Di ba dapat nga more pa sila doon sa mga isasubmit nila ay masyado silang sensitive. Kasi alam nila na once na mali yung ginagawa nila or yung isasubmit nila, na magkukos pa ito ng more trouble. Oh, ano to? Attorney Vic Rodriguez, so pinasa nila para subukan, ganun ba yon? Na ang COA ay baka makalusot sila? Baka makalusot yung pahiwat o paliwanag na kahit hindi nagpapaliwanag by means of documentation na nanggaling sa iba, okay na yan, at least may maipasa tayo na acknowledgement receipt just to justify our expenditures. Sabi ni Romeo Macaraig, mag-congressman ka, Attorney Vic Rodriguez, para malaman mo ang batas. Actually, marunong naman sa batas yan. 'Di ba? Kaya lang, iba yung batas na alam niya, iba rin yung batas na nandun sa Kongreso dahil meron yan silang mga kababayan, meron din silang sariling rules doon. 'Di ba? O tama, Mamahalin Arcenas, alam ng tao ang Constitution. Hindi na nila maluloko. Nandiyan ang social media. Nandito tayong mga vlogger na nagpapaliwanag. Kung may mali na sinasabi ito, mga kagaya yan. Mga ka-GP Natics. Para lang malihis. Ay yung problema ni Sara Duterte. Sabi niya, hindi lang yan ang dapat imbestigahan. Paano mo iimbestigahan ang isang bagay na wala kang nakikitang mali? At isa pa, kung meron kayo nakikitang mali, so why don't you submit or your ally submit, mga kababayan, di ba? Mag-submit po sila ng proposal. Mag-submit sila para maimbestigahan. Nandyan si Pulong sa Congress, nandyan si Ungab sa Congress, nandyan yung mga kaalyado nila, sila Marcoleta, nandyan yung mga Duterte Youth. Bakit di sila mag-file ng resolution? Hindi ba, Ma'am Marlene Ratuita? Thank you so much sa star po si Ma'am Marlene talaga, hindi nakakalimot Happy New Year po Benji Comendador, wala naman na ipanalong kaso yan kung magaling siya. Dapat na ipanalo niya ang election protest ni PBBM noon kay Lenny. Di ba? Joshua, shoutout. Eliza Gizido. Tama. Kagago niya ni Rodriguez, abogado, wala naman laman o walang alam. Sabi ni Mama Aurelia Adena, GP, may vlog si Sangkay dyan, may vloggers daw na pinatay, politic vlogger. Ingat kayong yan nga po, yung unang content natin kanina, Ma'am Aurelia Adena, na napatay sa Davao del Norte, si Ka Jacob Arroyo, aka Amigo ng Bayan. Actually, hindi lang siya yung namatay. Pero yung iba, may mga vlogger na namatay din sa Paputok. Diba? Yung iba naman, mayroon pa ako nakita dyan na parang sinaksak-saksak. Vlogger ata ng farm. O away naman sa farm. O nagkainggitan. Diba? Sabi ni Ma'am Marlene, nako,
May karapatan ang Kongreso na mag-imbestiga. Pero ang COA ang magpapaliwanag tungkol sa mga acknowledgement receipt para malaman din ng taong bayan na walang masama sa pag-iimbestiga. Tama. Diba? At doon tayo natututo sa investigasyon na nangyayari. Sa mga hearing-hearing na yan, mga ka-JPNatics, tumatalino, nahahasa ang mga utak natin. Hindi kagaya nung puro na lang sa korte, sila lang ang nakakaalam. Hindi natin pwedeng pag-usapan kasi nga may rule na kapag pinag-usapan natin sa labas, baka tayo madamay, ba tayo makasuhan. Kasi kapag doon sa loob lang ng korte pinag-uusapan, aba, may tatago nila ang balita. Diba? Kaya nga gustong-gusto ng mga tao na yan, sige, kasuhan nyo kami, mag-file kayo ng kaso. Huwag sa Kongreso, huwag sa Senado. Oh. Diba? Maverick Moonraker. Milagrina Zamora. Iboboto ko sana si Vic Rodriguez dahil marunong naman. Kaso sinunod niya ang payo ng ex-president na human rights violator. Oh. Tama. Sabi ni Lalaine, hintayin may comply? She's the one who choose not to comply and not to submit the proper document. Exactly. That's what I said earlier, di ba? At the beginning, dapat yung tama na, di ba? Yung right document, the proper document ang ipinasa or isinubmit. But the fact that they submitted a fraudulent, sabihin ko na talaga fraudulent documents, yung ipinasa nila, that already a fraudulent activity. Diba? Fraud document yun eh. Hindi naman para sa kanila, ba't nila gagamitin? Oh. Sabi ni Chanel Paris, agree, nagkaroon tayo ng knowledge. Oh. Sir Nelson Gundan, shoutout po. Hindi, nagtataka lang ako dito kasi pinipilit nila na itago, 'di ba? Pinipilit nila kasi alam naman natin na ito talaga yung isa sa mga gagamitin for impeachment kay Sara Duterte. That is why nakikita ko na ito yung pinipilit nilang linisin. No, alam niyo ba na I was in the province, mga kababayan, when I went to the province, pinag-uusapan din ito ng mga kapitbahay. Alam niyo sa probinsya, maraming maka-Duterte. Oo. Kasi nga, hindi nila naaabot yung balita. Kung ano lang yung binibitawan na nanggagaling sa bibig ng mga kapitbahay nila, yun lang yung pinakikinggan. O, nung nagpunta ako doon, nagkainuman, may paliwanag.